Bakit yung kapatid si Manoy Teddy Bomba kasama doon sa Kahos? Po, sir. Siya ang maraming napatay doon, sir. Ikwento mo ngayong Kahos. Yung sa Kahos, sir, 19... Kuminsan may problema kami ni Mark minsan sa mga taon-taon dahil masyadong mabilis yung taon, hindi na rin niya masyadong pero ang sigurado ko ito, totoong nangyari itong mga taon. Yung taon medyo hindi na matansya masyado. Sige nga. Yung Kahos, nag-ano siya, yung ano ko lang, naalala ko lang na taon, 1985, 86. Kasi alam ko na dumating yung normalisasyon ba, normal na sa mga tao doon sa Lantad. 1986, declared normal na siya. Pero sa 84 and 85, masyadong magulo dahil sa Kahos o Ahos. 84, 85. Yes, sir. Ano ba yung Operation Kahos? Kasi medyo Yung madugo ito. Na-post ko na nga yung isang video nito. Actually, ito yung pinost ko na video doon sa kabilang channel ko na Philippine Jungle Survival. Ito yung The Killing Fields, Philippine Killing Fields. Sige nga. Yung sa Kahos, ano siya, maraming mga tao doon sa Sitio Lantad na naapektahan sa Kahos. At saka yung mga full-timer na mga taga-Lantad na naapektahan sa Kahos. Kasi yung Kahos na yun, doon talaga sa Lantad yung mga Doon sila tinatalian. Doon sila nagagapos ng mga tao, nagtatali ng mga kasamahan nila. Sa totoo yun, sa totoo lang, sir, yung ginagapos nila, mga kasamahan talaga nila, sir. Kasama nila. Kasamahan talaga. So, ngayon, maraming mga tao, maraming mga hukbo noon na nagapos. Dahil sa isyu na mayroon daw nakapasok na DPA. Di ko lang particular kung anong DPA, pero gano'n ang nangyari. Penetration agent. In short, mga ahente ng military na nasa loob sa... nakapasok daw. So, ang sinabi nila sa amin, bakit nangyari yon? Kasi, gusto daw nila na linisan ang buong unit ng hukbo. Linisan nila yung ginawang partido Komunista ng Pilipinas, yung Nangulo, at saka linisan na rin ang mga hukbo. Parang magandang loob sa buong unit ng hukbo. Walang nakapasok. So, alam na nila kung sino ang kailang dapat patayin, dapat mawala, ganun. So, ang nangyari nun, kahit mga mga masa nasama sa ginagapos nila. Kasi kung ako ang unang nagsalita na may DPA doon, ipaturo sa akin kung sino ang connected ko. Sino ang connection ko na naging DPA na naman. So, sa totoo, sir, buhay ka kung magsinungaling ka. Buhay ka kung magsinungaling ka? Yes, sir. Bakit? Kung magsinungaling ka na aminin ko na ako ang connection ng army o sundalo, DPA ako, buhay ako. Pero pag sinabi mo na wala ka talagang alam, di ka talaga connection ng sundalo, di ka talaga DPA na nakapasok sa unit nila, aasahan mo na patay ka talaga. Kasi hindi sila naniwala sa ganun na mga sinasabi mo. Gusto nila na aminin mo, gusto nila na kahit hindi mo nagawa, gusto nila aaminin mo lahat.
Yun ang, kung baga, anghel mo yan kung nagsinungaling ka. O halimbawa, ang papa ko, ang mama ko, ano sila, active sila doon sa loob. O. Pero, active sila doon sa loob, sa NPA, pero, inakusahan sila na DPA sila. Yung mama ko, ano pa, okay pa yung lakad-lakad niya doon. Kasi, buong eskwelahan namin, sir, medyo tagal lang pag-usapan natin to, pero buong eskwelahan namin, sir, sa literasya, sir, ginawa ng NPA. NPA ang gumawa ng eskwelahan namin. Doon ako nakapag-aral ng literasya. So ngayon, nag-aaral kami ng literasya, hukbo talaga ang nagturo sa amin. So, hukbo ang nagturo sa amin. So, ang school namin, building school namin doon, na ginawa ng NPA, yun ang ginawa nilang ano ba yung building na doon ilinagay ang buong lahat ng mga personnel. Doon kinulong. O doon kinulong yung lahat ng mga hukbo na ginagapos nila. So ngayon, ano yun? Pagka sinabihan, kung halimbawa, ikaw ang itinuro ko, dire-diretso kang gapusin. Gagapusin nila. Oh. Ikaw na naman, sabi naman nila, sino pang kutay mo? Sino bang ka-connection mo? Sabi mo, ngayon, ito na naman, si Pulano naman. So, halos lahat, halos buong unit, halos maubos. Oh. Paano yun? Talagang ano yun? Pag hindi mo inamin, patay ka talaga. Pag hindi mo inaamin, patay ka talaga, sir. Kasi, balik-balik, paulit-ulit kang inimbestiga. Sabi, ganun, aminin mo kung totoo. Kung hindi ka mag-amin, patay ka talaga. Aminin ko na lang kahit hindi. Aminin ko na lang, parang buhay ako. Yung mama ko, inanuhan na ng pisi. Yung pangtali. Ginano na, papunta siya doon sa mga nagapos na ng mga kasamaan. Kasi mga close namin dati mga close nilang mama. Ang mga ginapos nila. Ang mga ginapos nila. Mga kasamahan na kilala nilang mama at papa. Nandun, punta sila doon. Sabi, uy, kumusta kayo doon? Yung sabi nilang IT, ang kapatid ko na si Manay Tide. Anong tawag sa kanya? IT. Hindi ko alam, sir, kung anong hubad ng IT. Basta siya yung tagapaggapos. Tapos, siya rin titira. Siya yung tagapaggapos, siya yung tagapagbugbog. Yung may team sila isang team sila na mag-torture. Sa mga ginapos. So, siya din na naman, pag may patayin, may sinabi ng mga leader doon, mga matataas na leader, Langber noon, yun ang mga mga tagapag-desisyon na patayin, siya talaga ang o sige, Ted, dalhin mo doon sa dalhin mo doon, kayo ng libingan doon, hanggat sa malaking yung libing, yung hukay. Doon, malaking hukay. Dalhin mo yung ilang tao doon. Kasi, hindi talaga yung, mga DPE talaga sila, hindi talaga sila hindi sila mag-amin, ganyan. Sino ka bang umamin sa sinabing DPE? Alam man nila na kaso yan. Hindi, yung iba, sa tingin nila, mabuhay ako pag minamin ko kahit hindi, totoo. Aminin nila. Yung totoong hindi nag-amin, at hindi totoo DPA, sila talaga, sabi nila, huwag namin, hindi namin yan ginawa. Totoong hukbo kami. Totoong membro kami ng partido, bakit namin yan gawin? Hindi kami mga DPA. Pero yung mga nakatiknik, nasabi nila na hindi mamatay pag magsinungaling ka, yan ang buhay.
Ganon? Mm-mm. So, So sa utang na buhay, si Manoy Teddy mo marami-rami talaga. marami, sir. Ganon, ganon. I mean, patay na siya, pero Sir. Sabi ko, siguro, ano na, yung kalikasan. Siguro, inano sa kanya, yung mga tao na, lilim ka, sir, yung ano, sir, ilang tao na doon sa hinukay, ganon. Malaking hukay. Yung mga na-desisyonan na may desisyonan na mga patay na, paano sila doon sa yung hinukayan? Ipa-circle sila doon. Ganon. Oo, circle sila doon. Yung mga tagabantay dito sa taas, si Manoy Tidi, andun sa baba. Si Manoy Tidi, andun sa baba, yung kapatid ko. Nasa hukay. Oo, doon sa hukay. Doon siya sa loob. So, yung pag sinabi niya na tulak doon sa kanya, yung tao na patayin, pag tulak doon, diretso niya, Saksak lang. diretso Hindi na wala nang ano, kasi mahal ang bala. hindi man bala ang ipinatay. Puro saksak siya. Puro lang saksak. Tulak mo yan, oh. Tulak, pag tulak, pak. Pag andun na sa, andun na kanya, ready naman siya, na may, talaga na isaksak niya. Hindi, sige, tulak niyo. Pag tulak dun. Yun lang ang gawa niya dun sa loob ng hukay. Daming pinatay ng kapatid mo. Dami. Doon sa lantad, yung dati na dati, iwan ko kung 8IB ba yun o 9IB ba yun ang sinamahan niya na hinukay yung mga Oo nga. patay. Oo. Na-post ko na nga sa Oh, kabilang channel ko yung Killing Fields na yan. So kagagawan pala ng kapatid mo. yun, Karamihan nun. yun. May kasama siya, si Cheng, si Vernon, si Tidi nga, iwan ko kung anong Tidi yun. Siya na naman. Pero kahit ganun siya kaaktibo, sir, malapit mangyari sa kanya na isa siya sa, Patayin din. Bakit naman? Sige, kwento mo nga ito. Ito, ano na to? Kumbaga ngayon nga lang magpapanood ng Sambayan ng Pilipino, ito kasi kasaysayan, pero napaka-karumal-dumal din kasi ba? O sige nga, sige nga. kasi yung mga kasama niya, sabi sa pamilya namin, Takin, magkausap man ng mga ako, maliit pa man ako noon, sir. Hindi pa ako, nag-aaral pa ako. So, yung mga kapatid ko ng mga lalaki, magka-coincide ang mga nila ba, mga inisip nila, baka ganito ang mangyari sa atin kung hindi natin ito gawin. Yun ang sinabi ng kapatid ko, sabi niya, baka may patayin sa atin na Takin kung hindi tayo magawa ng action nito. Kasi yung mga tao doon, mga kapatid na mga pinsa ng papa ko, may namatay na. Sinama na nila sa DPE, pinatay na, ganun. Pinapos na. So, Puro ganon yun. Gapos, saksak. Wala nang walang baril. wala, di na nila. Pagbarilin nila, yung makatakbo. Na hindi nila habol. Pero kung nawakan lang nila, saksakin talaga. So, ngayon, si Manoy, siya man ang IT, nagproblema na siya kung paano niya i-defense ang pamilya niya na walang makasali sa papatayin, tapusin. Yun ang naging problema niya. Oo, yun na. Kasi yung mama ko, gapusin na talaga. Gapusin na sana. Kasi inanuhan na siya ng pangtali. Yun ang problema ng kapatid ko. Sabi niya, utang ina, sabi niya, siguro isama yung pamilya ko dito eh. Baka may mamatay pa.
kinausap niya, papa ko, si Manoy Salmero, si Manoy Alvin, Manoy Jack, si Manoy Tidi, sila, magkausap sila. Hanggat sa mga pinsa namin, natakin. Kinausap niya, sabi niya, anong gawin natin? Kung pwede, magkudita tayo. Para hindi matuloy yung yung maraming mamatay doon na mga kapatid niya, mga kasama namin ng mga pamilyara. Sabi niya, magkudita tayo. Sige. Sabi ng ibang mga kapatid ko, sige. Saan tayo tatago? Sabi, doon sa natin, doon sa bundok natin, doon tayo magtago pag ganun ang mangyari. Yung MB, na mga aktibo, na mga hawak ni Manoy Salmero, pinaplastar na niya doon sa taas sa eskwelahan dito. May terrain doon. Doon niya posisyon. Na-post ko na rin yung terrain ng Lantad, church mo yung Lantad sa channel ko, yung sinasabing eskwelahan ni Mar ngayon. Nandun sa video na yan. Doon niya, may 60 na hawak sa mga MB kasi ang MB man ang inutusan na magbantay ng buong seguridad doon. Kasi ang mga hukbo, marami nang ginagapos. Sige, bantay sila doon. Pero na-organize na ng mga kapatid ko. Sabi nila, pag anong mangyari sa pamilya natin, pwede naman natin gawin pag sila, yung mga leader doon, silang Sabuga, Tede, silang Vernon, silang Ching, Nono, yung iba pa. Marami. Na-interview ko pa dyan si Teddy sa Bugaa. Yun. Sabi niya, pag sila, nag-meeting sila doon sa loob ng eskwelahan, yun ang natin. Kailangan masakir natin para lahat sila mamatay. Sabi ng kapatid ko. Kasi may 60 man ay doon sa taas. Alis tayo, punta tayo doon tayo magtatago sa bundok. Wala na. Para maiwasan natin na may mamatay pa na mga kasama natin at pamilya natin. Kasi, si mama, yung mama natin, kung magapos yan, kung gagapusin nila, anong gawin ninyo? Sabi ng kapatid ko. Kasi kung nagapos na, ay, wala. diretso na yon. Masyado, sir. Kasi sinabihan si mama, dipikan. Sabi ng mama ko, wala mang pinag-aralan ang mama ko. Pareho man kami, walang pinag-aralan. Nag-aral kami ng literasya, sir. Magka-classmate pa kami doon, sir. Sabi ng hukbo na doon sa paggapo, sabi niya, dipikan. Intelligence ka. Sabi mama, hindi ko man yan alam. Kasi, pumunta ako sa Balingasag, sabi niya, walang sundalo, nakausap ko doon. Nagpunta lang ako doon sa Balingasag kasi nagbili lang ako ng gatas ng anak ko. Yun lang ang gusto ko, nagbili lang ako ng mga kailangan namin dito. Paano ko makunik na maging DP ako, maging intelligence ako ng sundalo? Kahit pag-usap ang sundalo sa akin, sabi niya, pag nakipag-usap ang sundalo sa akin, wala naman silang sinasabi. Ganun sabi niya. Hindi siya natuloy na gapos. Sabi ng papa ko, lahat tayo mga takin, dahunay, at saka yung mga iba pang mga ka-close na mga parent doon. Sabi niya, babantay tayo, parang baka masali tayo dito. Yun. Wala na. Kung hindi dumating yung silang lulong, yung si Kaparis. Kaparis. May Kaparis. Sino ba nagkwento na sa akin na... sige. Silang Kaparis. Kung hindi silang Kaparis yung nakarating doon, silang Sulo, silang Kaparis, yun yung mga leader noon. Kung hindi sila nakarating doon, at saka yung ibang mga leader na nag-declared na ibalik normalisasyon ang sitwasyon o ang nangyari sa pagka-gawin ng mga pagpanggapos, sabi nila,
ano na siya, ano na, 1986 na. Yun ang pag-declared na normalisasyon, balik normal na. Wala nang gagapusin, wala nang sabi niya, DPE siya, mayroon pang mga nakapasok, wala na yan, normal na. So, sabi nila, nalinisan na. Oo, pero masyadong marami ang namatay bago dumating o bago mabuo ang deklarasyon na normalisasyon. Grabe, no? Ako, sir, siguro mga 9 years old pa, 8 o 9 years old ako. Pumunta ako doon sa eskwelahan namin na doon ganito, ang forma sa mga ginagapos doon. Na may ginapos na doon. Kita-kita mo? Oo, sir. May ginagapos na dito. Ganon. May mga ginagapos pa dito para hindi makatakbo. Na mga normal na masa yun, normal na tao. O may hukbo na rin. May hukbo, sir. Oo. So, kaming mga bata doon na makapunta, ako, mga kapatid ko, yung mga pinsan ko na mga kulit pa, pagpunta namin doon, sinabihan kami, sabi nila, ikaw, Marila, ganito, pag makarating ka dito, kailangan magkuha ka ng mga kunting, yung mga bato ba? Bato, kumuha ka doon sa bato, tapos, yung mga ginapos doon, sir, nangasira na yung paa nila. Dahil sa, palaging torture. Tinotorture talaga. Oo. Kita mo rin, ang kapatid mo rin ang totorture. Sila, at saka yung kasamahan niya. Langching, basta, maraming mga doon. Kitang-kita mo rin na tinotorture sila. Ako yung nakatorture ako, sir. Sumasama ka rin. Isama ko nila sa torture kasi sabi nila, pag hindi ka mag-torture, pag hindi ka sumama hindi mo torturein, ikaw ang torturein mo Buha ka ng bato, batuhin mo yung paa niya na may mga Ilan doon ka mag-anak mo siguro? Ilan doon ka mag-anak mo? Hindi. Pero taga-ibang mga ibang lugar. Pero batang-bata ka tapos ganun yung naranasan mo, no? Opo, sir. Ganun. Pagka sabi nila, pag hindi ka nag-torture, kasama ka sa pwede ka namin gagapusin. Kasi, ka na, DP ka, intelligence ka. Sabi nila. Siguro, lang kami nila. Siguro, kumbaga, ginulat kami. Mga bata man. Siguro, ginugulat kami. Pero gano'n na mga salita, dapat hindi na nila isalita sa amin kasi mga kami ba? Mga inusinting bata. Hindi namin alam. So, gano'n. Mga bata doon. Binabato namin. Pagka ganun-ganun yung tao. Kawawa naman. Hanggang sa wala nang tapos na yung mga ginagapos doon na detain doon sa eskwelahan. Balik na naman kami nag-aral. So, ang sa amin, nagturo sa amin, hukbo pa rin. Silang nuno, 2 nuno ang sa amin, silang mabil. Mga tuga, doon, misor lang yung iba na nagturo sa amin. Literasiya. Hanggang sa, may time na puntahan kami sa kapatid ko na ang teacher ko, yung nagturo sa amin, sinabihan niya na, di ka na magklase ngayon, di ka magturo ngayon, sabi niya. Kasi dalhin ka namin. Doon sa harapan ng mga estudyante. Nagagapusin na siya? Oo. Doon sa harapan ng mga estudyante. Kami mga estudyante, maawa naman kami sa teacher namin kasi yung nagturo sa amin kasi gusto namin pag-aral kami. Sinabi namin ng magulang ko, Noy, huwag mo yung gawin, Noy. Sabi na, Noy, huwag mo yung gawin, Noy, sa tagapagturo namin dito, teacher namin, Noy. Kasi wala namang magturo sa amin dito kung kukunin mo siya. Sinabihan kami ni Manoy kasi yung niya, doon talaga, concentrate siya sa trabaho niya. Ganun, sabi niya, ikaw, sinabihan ako niya ba?
ikaw, Leng, Ling man yung ano niya tawag sa akin. Ikaw, Leng, siguro nakonektahan ka na ni ano, siguro magka-connect na kayo ni ano, yung teacher nyo. Siguro, naging ano ka na niya, no? Naging asset ka na niya. Naging DP ka na. Ako, parang mag-react, sir, kasi interesado man akong makapag-aral. Yung iba, interesado, pero wala silang magawa. Iiyak na lang sila. Ako, makapagsalita ako kasi kapatid ko man, magulang ko, ano ko man. So, sabi ko na, huwag mo yun. Kasi gusto ko rin mag-aral eh. Sabi ni Manoy, ikaw, huwag kang mag-react dyan ha. Huwag kang mag-react dyan. Kasi, kunin namin ito. Kasi, ano siya, DPE talaga siya. Hindi siya susuko. Hindi siya nagsabi ng totoo. Kinuha niyang teacher namin. Nagturo sa amin. Kinuha niya up. Mga bata doon sa likuran ko. Ako man nandito sa harapan. Mga bata na kasama ko doon sa harapan ko. Umiiyak. Sabi, uwi na lang tayo. Wala naman tayong ganun. Wala naman tayong teacher dito. Uwi na lang tayo sa bahay. Paano natin gagawin natin dito sa school? Wala naman tayong magturo. Sige. Sabi ni Manoy, sige, uwi kayo doon. Uwi kayo sa bahay. Pag uwi namin doon sa bahay, ako na naman, si Manoy, sinabihan na naman ako niya, ikaw, mag-ano ka sa akin ha? Sabi niya, baka connect ka na ni Nuno. Connection ka na sa pagka-DPE niya. Sabi niya, iyak talaga ako, sir. Ilang taon ka nun? 9 years old pa ako. 9 years old pa ako noon. Sabi ko siguro wala kang tiwala sa akin eh. Kapatid tayo eh. Paano ka makasabi na ganun? Hindi ako nakapagpunta doon sa lungsod. Walang sundalo na nakilala ko. Inosente ako. Hindi ako alam mo man, wala akong pinag-aralan eh. Buti na lang kayo, nakapag-aral pa kayo noon. Ako hindi. Kahit pag-apak ko doon sa eskwelahan ng daycare, hindi ako nyo napaapak doon. Tapos ganun ang nyo sa akin. Husgahan ako nyo na naging intelligence. Sabi ko, gusto ko lang naman na mag-aral kami dito, makabasa at makasulat ako. Sabi ko, bakit ganun ang pagtingin mo sa akin? Sabi ko, malit pa ako, tapos magawa ko na yun. Sabi ko sa kanya. Grabe naman yung ganun. Sabi niya, pag ganun ang ginawa mo, ipatayin kita at ihulog kita ng CR. Sabi niya. Pero hindi ba nagalit si Kuya Teddy mo? Teddy mo? Yun ang lang niya. Reaction lang niya sa pagbawal namin na, binabawalan namin siya na hindi niya kunin yung teacher namin. Yun ang reaction niya sa amin. Pero hindi siya naging takot kay Kuya Teddy mo na kuwan siya talaga? Hindi. Oo? Wala rin pinipili na noon Wala. pala? Kasi ang nila, walang kamag-anak, walang magkapatid, walang kamag-ama. Ganon? Kung may kaso, patayin talaga. Yan. So, kami? Mga bata, dapat ganito. Hindi kayo magsabi ha. Hindi kayo magsabi sa ibang mga tao na ganito ang mga nangyari dito ha. Ganon. 9 years old ka. Kumbaga, totoo lang. 9 to 10. Totoo lang, illiterate ka pa noon. Hindi ka naman nag-kinder, hindi ka naman kung totoo lang. Gusto mo lang mag-aral na noon. Paano nag-normalisasyon? Naging normalisasyon dahil sa naman yun. Kung ang nag-manage doon sa gapos, si Vernon, may mga kasama sila na sinabing andun na
kasama nila sa komite. Hmm. O, Sina Teddy Sabugaa pa rin to. Si Teddy Sabugaa, kasama talaga yan nung ano. Kasi, Dati. hmm. Dati, sir. Kasama sila. Yun ang, yun ang mga kasama ni Vernon. Na nagpatupad yan. Opo, sir. So, silang Teddy Sabuga, si Vernon, si Cheng. Hindi ko na alam yung iba. Silang Bong, si Laya, mga ganun, mga... Ma-estimate mo ba ilang daan yung pinatay dyan sa killing fields ng Lantad? Hindi ko ma-estimate, sir, kasi hindi Hindi mo nakikita, ko no? masyadong nakita yung Pero yung daan-daan pagpatay. yan. Daan-daan yan. Mga, ewan ko, sir. Hindi, base sa nakakulong. Di ba? Nakakulong doon sa eskwelahan nyo. Lahat yun pinatay. Ano, sir, hindi lahat. May magsinungaling talaga. Na ako, agent ako ng Oo, ako, ganun. Halimbawa, sinabihan ako na, ikaw, DPI ka, no? Sino ang connection mo? Hmm. Si ganun. Ako, sir, totoo yan sinabi mo, Kas, ako. Surrender ko na ganitong gawa ko dati. Gawa ko ngayon. Nakapasok ako dito, ganito, ganyan. DPI ako. So, wala na. Hindi na yun. Ano naman kung sino ang mga kakoneksyon mo? Pag nalaman nila sinong kakoneksyon mo, kung hindi siya magsinungaling, ako ang hindi mamatay ang nagturo. Kasi namin ko eh. Siya, pag hindi siya nagsinungaling, totoo ang sinabi niya na hindi talaga siya ang mamatay. Kung sino-sino ang nagsinungaling, yun ang Mabuhay. buhay. Gaano ka-terrorize ang mundo ng Lantad nung panahon na gano'n? Terror na terror talaga yung utak niya. Yes, sir. Pero talaga. Masyadong mataas ang ginto. Ang mataas ang? Mataas ang kwentuhan pag lahat kwento mo yan. Kung, Ikwento natin kasi yung kasaysayan na ito eh. Kasaysayan na ito. O sige. may Next episode tayo ah. Yan pa rin. Ituloy natin tong kwento mo. Kasi hindi tayo tuloy-tuloy lang natin tong kwento mo. Kasi ito ang kasaysayan na ng